Ano, AKJX, kamusta? Pag-usapan natin to. No? Sabi kasi ni Ben Shao, talagang scam si Pi Network at mas dangerous pa daw to kaysa sa meme coin. O nga pala, nag-charting tayo. Okay. So ngayon, nagsimula kasi to nung Feb di ba? Nung palabas si Pi. Kumbaga, doon natin nakita na sinabi ni Ben Shao na nag-aalinlangan siya na kunin si Pi Network kasi dahil nga syempre lack of liquidity nangyari sa kanya dun sa stocks or forex yata, 'di ba? Kumbaga wala siyang tiwala dun sa network, sa Pi Network. And ngayon, kung titingnan natin kasi parang nagkaroon ng issue yan sa China 'di ba? Pero sabi ni Pi Network, hindi sila kaugnay dun sa issue na 'yon. So hindi ko na alam kung anong istorya doon. And then pag ngayon, nung pagdating ng March 14, syempre Pi Day, no? Sabi ng mga tao, tingnan natin, babalikan ka namin dyan sa March 14. Una, sabi sa akin, babalikan daw ako ng Feb 20. Kasi nga, nag-content tayo regarding dun sa hindi kayang kunin ni Pi Network yung 4,000 pesos. 4,000 nga lang sa akin no? Yung mismong presyo ni Pi, no? Ang dami nagalit nun, no? Kasi nga ang gusto nila, ang price 10,000, 15,000, gano'n, di ba? And then nagkaroon ng issue about 314,000 US dollar. Syempre kung titingnan naman natin, malabo naman talaga marating yun. And then nung pagdating ng Feb 20, ayun, nadismayaan lahat. Diba? So yung prediction natin na 100, yun yung nakuha. Okay. And then ngayon, March 14, syempre sinabi natin sa kanila na nandoon tayo sa support and resistance kapag nagti-TA tayo. And then sabi sa atin, babalikan na naman tayo ng March 14 dahil nga lilipad at mag-skyrocket daw ang presyo ni Pi Network ng March 14 dahil nga Pi Day. So wala, mas lalong bumaba. And then syempre, nag-TA ulit tayo ng support and resistance na sabi natin, pagdating ng 1.5 niyan, doon pa lang natin makikita yung step by step na pagtaas niyan at ang magiging resistance natin ay 1.6. And then, simula nun nagkaroon tayo ng TA na ganyan. Ayun na, ang dami nang pumupunta sa Telegram natin, tsaka sa KGX natin, no? Ang dami na na-convert. And then, kaya naman nasabi na scam to, kasi kung titingnan mo, babalikan natin yung March 14, no? March 14, no? Ito yung deadline para sa KYC network. Kaya lang, kung titingnan natin, maraming gumamit ang nawalan ng malaking halaga ng Pi tokens dahil hindi na kompleto ang KYC na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng Pi ng humigit kumulang 11%. No, hindi lang 11%, kundi 14%. No, I think 14% yun nakita natin dito. No. So, kung titingnan natin, ang presyo ngayon ng Pi ay nasa 1.53. So far, gumaganda naman siya. Yung TA natin kay Pi. Di ba? Yung kagabi. So, binabantayan natin yung presyo nila kasi sabi ko, we'll try na mag-episode 15 mamaya. No? Pero, kung ako naman yung tatanungin, at ang dapat mong tandaan dito sa Pi Network, syempre, malaki yung komunidad ng Pi Network, tapos sobrang aktibo, no? At maraming nangangarap na umunlad pagdating sa Pi Network at lahat ng mga nagki-criticize kay Pi Network is ang lumalaban dito is yung community nila. Ayan yung nakalagay dyan. No? Pero kung titignan natin, sabi dito, wala pang malinaw na roadmap si Pi Network. Tapos, syempre, ano ba talaga yung tunay na halaga at ang utility ng Pi Network. No? Ako kasi wala akong tunay na halaga dyan. No? Yun yung para sa akin. Up and down yan. Walang tunay na halaga yan. No? Sabi nila magkakaroon daw to magiging stable coin at ang pagiging stable coin daw nila is sobrang taas. No? So sabi $300,000 or $314,000. No? Ang daming hindi nakakaintindi nun pero tulad nga ng sinabi ko, ganoon talaga ang buhay. Maraming pumapasok talaga sa isang bagay na hindi nila alam kung ano yung pinapasok nila.
Pero para sa akin, ang stance ko ay Pi Network ay Memecoin. Ako Memecoin, no? Na kung saan nagkakaroon tayo ng support and resistance, pwede tayong mag-trade, no? Pwede tayong mag-buy and sell. Yan yung tingin ko diyan. No, kung kailan bumagsak, syempre doon tayo bibili. Kung ano yung sinabi nating support and resistance, doon tayo bibili. Ay doon tayo papasok ng position. 'Di ba? So para sa akin ganun siya. And then kung magkaroon ng bear market, kunyari nagkaroon na ng bear market ngayon at bumagsak ang presyo nito, for me, kung kasama siya sa top 10 tokens, no? Isa siya sa pag-iimbesan natin, 'di ba? Pero soon, hindi ngayon. Ganun siya. Kasi hinihintay pa natin kung ano yung mga possibility na mangyayari sa loob ng Pi token. No? Pero syempre, tulad ng sinabi ko, ingat lang kasi una, mas maganda kung makita natin talaga na may mag-i-invest kay Pi Network. Okay? Yun lang. Scammer daw eh.